Hi everyone, we're gonna do another vlog. Ang topic natin today is put God's first. Yan, please open your Bible to Matthew 6. I'm using by the way this Bible, no? New King's Version. Ay, ano pala to? English version. Easy to read version ng Bible. Yan. Easy to read kita. Ayan. So, kahit anong Bible ang gamit nyo, pwede nyo naman pong gamitin this one. Ito po ngayon muna yung gagamitin kong Bible. Yan. I've donated to ng aming church eh. So, we're gonna use this. Open your Bible to Matthew 6, verse 25. Yan. Hanggang tapusin natin yung hanggang 34 to, no? Yan, medyo pasensya na kayo sa boses ko kasi galing pa tayo sa sakit. So hanggang ngayon nagre-recover pa siya. Medyo may phlegm pa. Pero pagaling na rin po. I feel much better kagabi. So medyo okay naman. Sige. Put God's kingdom first. Ang ibig sabihin nun, unahin natin ang kaharian ng Diyos. Yan. So I tell you, sasabihin ko sa inyo, don't worry about the things you need to live. Huwag niyong alalahanin ang mga bagay na kailangan nyo para mabuhay. Yan. What you will eat, kung ano man ang inyong kakainin, drink or wear, kung ano ang inyong iinumin at susuotin. Life is more than what you eat. Ang buhay ay higit pa sa inyong mga kinakain. And you are more than what you wear. At kayo ay higit pa sa inyong mga sinusuot. Look at the birds. Tingnan nyo ang mga ibon. They don't plant. Hindi sila nagtatanim. Harvest or save food in barns. Hindi sila nagtatanim o nag-aani o iimbak ng mga pagkain sa mga kamali, no? But your heavenly Father feeds them. Ngunit ang inyong Ama sa langit ay pinakakain sila. Don't you know you are worth much more than they are? Hindi nyo ba alam na kayo ay higit na mas mahalaga sa Kanya o sa kanila, no? You cannot add any time to your life. Hindi kayo makakapagdagdag ng oras sa inyong buhay by worrying about it, sa pag-aalala dito, no? Kasi marami po tayong sige mamaya na, no? Pero basahin ko lang muna, no? So why do you worry about clothes? So bakit kayo nag-aalala sa inyong mga susuotin? Yan ang sabi, no? Look at the wild flowers in the fields. Tingnan nyo ang mga ano ba tawag dito? Wild flowers, yung parang bigla lang na na sumulpot na mga ano ba yung aking nawawala. Ito naman mahanap. Hindi yata nahulog ng alaga ko. Sige. Balik na tayo. Look at the wildflowers in the field. Tingnan nyo ang mga ang mga parang sumulpot. Wild is tumubo lang na mga flowers. Ayan, naglalaro yung pusa ko. Huwag mong yun eh. See how they grow. Tingnan niyo kung paano sila tumubo. They don't work or they don't work or make clothes for themselves. Hindi sila nagtatrabaho o gumagawa ng mga damit para sa sarili nila. But I tell you that even Solomon, the great and rich king, was not dressed as beautifully as one of these flowers. Yan, kahit daw ang ngunit sasabihin ko sa inyo, mahulog yung ballpen. Ayan na. Kulit talaga. Yan na natin. Asa na tayo? Nadidistract ako ng pusa ko. So, but I tell you, ngunit sasabihin ko sa inyo na kahit si King Solomon to sinasabi niya, the great and rich king, isang magaling at mayaman na hari, was not dressed as beautifully as one of those flowers, ay hindi nakabihis ng maganda tulad ng mga bulaklak na sinasabi niya, no? If God makes
what grows in the field so beautiful, kung nilikha ng Panginoon ng ang mga tumutubo sa mga sino ba to, may text ng text, sorry. Ayan. Ito, saan na tayo? Kung nilikha daw ng Diyos na maganda, no? Ano pa kaya yung iniisip mo na what do you think He will do for you? Ano ba kaya sa iniisip mo ang kaya niyang gawin sa iyo, no? Kung yung bulaklak daw maganda, no? Kaysa sa dinamit pa o binihis ni Solomon, no? Ano pa kaya yung tingin mo na gagawin ng Panginoon para sa iyo? It's just grass. Iyan ay damo lamang. One day one day it's alive, isang araw iyan ay buhay, and the next day someone throws it into the fire, at sumunod na araw may isang nagtapon dito sa apoy. But God cares enough to make it beautiful. Ngunit ang Panginoon ay care enough, kumbaga binibigyan ng pahalaga, no, para gawin itong maganda. Surely He will do much more for you. Siguradong gagawin niya ang mas higit pa para sa iyo. Diba? Kasi marami nag-aalala, no, maring walang food, no, ano kayang kakainin namin, ano kayang susuotin ko, ano kayang yung mga pumapasok sa isipan nyo na ano kaya, no. So dito sinasabi sa mga verses na to na kahit huwag kayong mag-alala, kasi kahit anong mangyari, kung nagbibigay ng pahalaga ang Panginoon sa mga wildflowers daw, no, sa mga bulaklak lang na ligaw na bulaklak, ayun, wildflowers, sorry, kung nagbibigay daw ang Panginoon ng pahalaga sa mga ligaw na bulaklak, ano pa kaya para sa iyo, no? Kaya huwag kang mag-alala. Saan na tayo? But God cares enough. Ngunit ang Panginoon ay nagbibigay pahalaga to make it beautiful, para bigyan iyon yung mga bulaklak ng pahalaga, no? Surely He will do much more for you. Siguradong gagawin niya ang higit pa para sa iyo. Yan. Your faith is too small. Ang pananampalataya mo ay napakaliit. Sinasabi niya, yun. Pero diba? Kailangan maniwala tayo, no? Kahit anong mangyari, pag feeling mo wala ng food, wala ng bigas, no? Wala ng tuyo, wala ka nang mautang sa tindahan, no? Kasi pinagbawalan ka kasi nawalan ka ng trabaho, or napansin nung may-ari ng tindahan na hindi ka capable para bayaran yung mga kinukuha mo sa kanila, o mahaba na yung listahan mo, huwag ka daw mag-alala, sabi nitong verse na to. Kasi kahit anong mangyari, gagawa ng paraan ng Panginoon para magkaroon ka ng income, para kumita ka. Pero you have to do something. Hindi ka pwedeng nasa bahay lang, no? Kailangan kumilos ka, gumawa ka para maghanap ka ng trabaho or anything para matulungan ka niya. Okay? Don't worry and say, huwag kang mag-alala at sabihin mo, what will we eat? Ano bang kakainin natin? Sabi ganon. Or what will we drink? O ano ba ang iinumin natin? Kasi wala na tayong mineral water. Diba? Or what will we wear? O ano man ang ating mga susuotin. That's what those people who don't know God are always thinking about. Ayun, sapol na sapol, no? Yan yung mga iniisip ng mga tao na ang lagi nilang iniisip, no? Kasi wala sila sa Panginoon. Kasi hindi nila kilala yung Panginoon. Don't know God daw sabi. Yun daw ang lagi nilang iniisip. Yung lagi nag-aalala, yan, malayo daw yun sa Panginoon. So dito, pinapaalala nitong verse na to sa atin na kailangan maging malapit tayo sa Panginoon para hindi mo isipin kung ano yung wala sa bahay mo. Para hindi mo isipin na ubos na yung container mo ng bigas, no? 'Di ba? Para hindi mo isipin na last ko na to, 1,000 pesos ko na to. O meron man, no? Baka iba kahit na last 500 o 100, talagang said na, no? So yun, ang sinasabi dito, yun yung mga iniisip ng mga tao na malayo sa Panginoon, na hindi siya kilala. So don't worry, huwag kang mag-alala, because your Father in heaven knows that you need all these things. Huwag kang mag-alala dahil ang Ama mo sa langit ay alam na ang lahat ng bagay na ito ay kailangan mo. Your first concern should always be God's kingdom. Ang inyong unang
concern is ano to, no, alalahanin ay laging dapat ang kaharian ng Diyos. And whatever He consider good and right. At kung ano man ang kanyang kinukonsidera, no? Or kinukonsider, ano ba sa Tagalog yun? Basta yun, no? Na maganda at tama. No? Then, He will give you all these other things you need. At ibibigay niya itong mga bagay, itong, asa na tayo? Then, He will give you, at ibibigay niya all these other things, itong mga ibang bagay na pangangailangan mo. So, don't worry about tomorrow. Kaya wag mo nang mag-alala para sa bukas. Huwag ka na mag-alala para sa bukas. Tomorrow will take care of itself. Bukas ay bahala na, no? Each day has enough trouble of its own. Ang bawat araw ay may sapat ng problema, no? Para sa kanya, parang ganon. So, yun. This verse reminds us na huwag tayong mag-alala ng kung anong mang kakainin natin, anong susuotin natin, anong pamasahin natin, kung ano-ano pa, no? Huwag ka nang mag-alala. Yung mga tao na nag-aalala, yun daw yung malayo sa Panginoon o hindi, kumbaga walang pananampalataya sa Kanya, no? Yun, kasi tayo mga nananampalataya, dapat hindi tayo natatakot. Dapat tayo hindi nag-aalala. Dapat hindi tayo nagwo-worry sa anong susuotin, what will we eat, what will we wear, 'di ba? Kasi lahat ng 'yan ibibigay sa atin. Gagawa siya ng paraan para makarating sa iyo yung needs mo. Dahil alam niya, una pa lang, alam niya na lahat na kailangan mo yung mga bagay na yan. At gagawa siya ng paraan para matanggap mo yung mga yan. Okay? Kaya kahit ano pong mangyari, don't give up, no? Pag feeling mo, wala na akong ipapagata sa anak ko, last na to, diba? Pray ka, magdasal ka, always pray. Kasi gagawa at gagawa ng Panginoon ng paraan. Marami nagugulat na wala na silang pagkain, ganyan. Tapos biglang may kakatok sa bahay, diba? May magbibigay, may pinadala ang Panginoon. So, yun. Huwag po kayo mapanghihinaan ng loob, no? Kung kailangan nyo ng financial, lapit po kayo sa Panginoon. Pray po kayo, gagawa po talaga siya ng paraan para maabot sa inyo yung needs na yan, no? Kaya medyo maayos-ayos na yung labi ko, hindi nakrak-krak, no? Nilagyan ko po ng lip gloss ngayon para hindi masyadong dry. Tapos yung lalamunan ko, ito na lang po yung medyo nahihirapan pa akong konti. Pero I have to do this kasi sabi ni Papa Jane, dami daw pong uhaw na uhaw sa salita niya. So I'm doing this for you guys. And kahit may ramdam tayo, kaya sana po, thank you. I want to thank everyone na nag-i-stay para makinig dito sa ating mga binoblog po, no? Sa ating mga messages na kaming sa Panginoon. And meron pala ako doon ng pusa sa taas, yung mag-ina kong pusa pa. Ayun, pasensya na po kayo kung marami po kasi akong kittens. Meron din po akong mga adopted. Yan, mga adopted kittens. Marami po sila. So, yung mga walang nakikuha namin sa typhoon, mga pusa na walang nag-aalaga, madungis, ganyan. Inaalagaan din po namin. So, yan. Kung gusto nyo din po mag-donate sa mga cat foods or anything, dog foods, yan. Meron din kaming aso na inampon na nasagasaan sa kalsada. Meron din kami mga pusa, ganun din nasagasaan. So, kinukuha po namin yan. Kaya yung mga gusto pong mag-donate yan, tumatanggap po kami ngayon ng mga donations, food or may it be kind or food or clothes, no, para do sa mga kapitbahay din natin na kapuspalad, no, yung ating mga pasyente na wala masyadong income, na mga nawala ng trabaho. Yan. We're accepting na po right now yung mga donations para sa kanila, no. And for our church also, para for the betterment of the church, kasi po marami po aayusin sa simbahan. Dumadami po yung mga members, marami po yung pumapasok sa choir, at we're hoping na ma-build namin na mas maayos yung aming church. Yan, kasi marami po talaga, even finishing ng walls, hindi pa po naka-finish. So, yun, talagang naglilikong kami ng mga pondo ngayon para mapaganda po yung tahanan ng ating Panginoon, no? At marami tayong maengganyo na umanib o sumali sa ating mga simbahan, no? Yung mga hindi po nakakapagsimba, we're
inviting you na baka gusto nyo po magsimba sa aming simbahan o sa simbahan na pinakamalapit po sa inyo, basta magsimba po kayo, parang gano'n, no? And yun, please like and share the videos also. We're also doing this sa ating mga YouTube channels. Yun din po yung ating pangalan, Boots Melanie Ong, dito sa ating Facebook. Usually Facebook na kasi yung pinupusan ko. Yan. So, pakishare na rin po yung video para sa inyong mga kakilala, kaibigan, yung tingin nyo may problema, financially, hirap na hirap. No? Share the video para naman po medyo ma-enlighten po sila. Tapos, let's pray na po. So, Heavenly Father, we come to you today. We're seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and help them na makayanan po lahat ng kanilang mga problema, kanilang mga sufferings yan. Tatagalogin natin, no? At tulungan niyo po sila, Ama, na magampanan yung mga role nila as parents, no? Ang mga anak as children na may takot at paniniwala sa inyo, Ama, upang hindi na po nila magawa muli ang mga pagkakamaling nagawa nila dati. Tulungan niyo po kami makapagpatawad sa mga taong hindi nakagawa ng maganda sa amin o hindi nakagawa ng naaayon sa inyo, Ama. So, sundan niyo na ako, ano? Heavenly Father, ayun na pala, no? So, Ama, ayan, humihingi ako ng tawad, Tagalog sa lahat ng aking mga kasalanan. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, gawain po natin. Thank you po sa mga sumunod sa ating prayers. Tinagalog natin kasi mostly Tagalog yung mga nanonood o nakikinig sa atin, no? So, any prayer request din po, you can always ask for prayer request. You can put in sa comment section para mapag-pray din po namin sa ating church kung ano mga prayer request natin, no? Yun lang po. So, till our next video. Bye!